Magandang umaga po sa inyo lahat. Sino na po ang walang absent? 6 days, nandito. Awa. Hindi ba kayo kailangan umpisal? Siyang 6 na araw na po tayong nagigising ng madaling araw upang magtitipon-tipon sa simbahan at magdiwang ng Santa Misa. Ang ating tema ngayon na ating pagdinilayan ay tungkol sa simbahan, ang papel ng simbahan, at tungkol sa mundo, kung paano natin pwedeng mapagnilayan ng sabay the role of the church in the world. Mga kapatid, palagi natin naririnig ang pagbabatik ng simbahan pag mayroong political issue na nangyayari. Sinasabi palagi ng mga kritiko ng simbahan, dapat ang simbahan ay pangkaluluwa lamang at hindi makikialam ang simbahan sa buhay politika. Yun po, marami na naniniwala that there's a separation between the church and the state. Pero mga kapatid, ito po ang simple katanungan. Sino ba ang miyembro ng simbahan? Hindi ba tao? At sino rin ba ang miyembro ng lipunan? Hindi rin ba tao? Magkaibang tao ba yan? Pag sa simbahan kayo ay kaluluwa na po kaharap ko. At pag sa gobyerno ka, mga katawan na walang kaluluwa. Mga kapatid, hindi po pwedeng paghiwalayin ang pangangailangan ng tao kasi ang tao ay parehong kaluluwa at katawan sa iisang pagkatao. Mga kapatid, ano bang pinahihintay natin sa pagdating ng Kapaskuhan? Hindi ba ito'y kaarawan ng ating Panginoong Jesucristo? At ginugulita po natin ang kanyang pagkakatawang tao. The mystery of the Incarnation is one of the greatest gifts of God for us. Dahil dito, ng pagkatawang tao ng ating Panginoong Jesucristo na ating ginugulita tuwing Pasko, dito po ginanap ng Diyos ang kanyang pangako noon pa man na ikaw at ako ay iaahon sa sitwasyon ng makasalanan. Mga kapatid, marami po nagsasabi hindi maganda ang 2010 dahil po ay maraming nangyayaring mga sakuna, financial crisis, meron pang Undoy at Tepeng, meron pang Maguindanao Massacre. Kung titignan niyo po, napakadilim ang ating hinihintay na pagbabago ng taon. Pero mga kapatid, hindi ba niyo napapansin? Taon-taon po sinasabi niyan, every December. Our 2000, last year, ang ating 2009 daw hindi maganda. Ngayon, nandito pa rin tayo, mag-2010 na. Hindi ba natin napapansin na kahit gaano kahirap at napakaraming mga pagsubok na dinadaanan ng bayan ng Diyos, ang presensya ng Diyos ay patuloy nating nadadama. Amen? Gising ba kayo? Itaas ang kamay magising. Ayan. Kaya mga kapatid, sa kadiliman po, in the darkness, sa kadiliman ng background natin, ano ba dapat ang natin gawin? You know, my dear friends, Christ came to be the light of the world. Kaya nga po ito, nasa atin po si Kristo. Nasa buhay po natin. Nasa pamilya po natin. Nasa parokya po natin, sa mga kapitbahayan natin. At sa bawat puso ng Kristiyano, bawat puso ng tao, the world will be brighter. The future will be brighter. Dahil ito po ang pangako ng Diyos, I will always be with you until the end of time. Sasamahan ko kayo at walang iwanan, sabi ng Panginoon. Mga kapatid, sa ating pagdinilayan ngayon, the church in the middle of the world, sa gitna ng mundo, ano ba ang papel ng simbahan sa lipunan? Nasabi kanina sa video presentation, pag malakas po ang simbahan, malakas din po ang lipunan. Pag malakas po ang pamilya, malakas din po ang simbahan at ang lipunan. Ibig sabihin, hindi ito magkakahiwalay na realidad.
These are not separate realities, pero iisang realidad na meron iba't ibang paningin, points of view. Mga kapatid, ano ba ang role ng simbahan sa politika? Hindi ba dapat manahimik ng simbahan pag merong mga issue? Mga kapatid, ano naman ba tayo? Pag may nakikita ba tayo mali, tatahimik na ba tayo? Pag may nakikita tayo katiwalian ng korupsyon, mananahimik na ba tayo? Sabihin, anyway, hindi naman ako affected dyan. Ano hindi? Sooner or later, magre-reklamo din tayo at uli na. Kaya mga kapatid, ano ba talagang papel ng simbahan? Una sa lahat, the role of the church is to form and to teach the people of God the moral principle. Ano ba moral principle na yan? The first moral principle, do good and avoid evil. Gumawa ng mabuti at iwasan ang masama. Ano ibig sabihin nito? Kahit hindi po tayo Katoliko, kahit hindi po tayo Kristiyano, ang mahalaga po, marunong tayong gumawa ng mabuti, hindi kasamaan. At hindi naman po yan. Hindi naman lang tayo gumawa ng mabuti, kundi iwasan ang masama. The first basic or the basic moral principle is that tayo bilang mga Katoliko o bilang mga Kristiyano, alam natin kung saan tayo nakatayo. At kung meron tayong nakikitang maganda, purihin. Pero pag may nakita tayong katiwalian, let us be united and denounce. I-denounce natin yan. Dahil po, ang kalooban ng Diyos ay pag-ibig. Ang kalooban ng Diyos ay pagpapatawad. Ang kalooban ng Diyos ay kaayusan, peace. Meron iwasan yan sa buhay. Pero ano po nangyayari ngayon? Everything is so dysfunctional. Dysfunctional, hindi gumagana ang maraming sektor ng ating lipunan. Marami po tayong mga sa pamilya lamang. Marami po mga mag-asawa na hihiwalay at hindi na nagmamahalan. Marami mga anak na nawawalan ng landas, mga kabataan. Mga kabataan na hindi na po sumusunod sa simbahan. Mga kabataan na hindi po sumusunod sa kanilang mga magulang. At ito ay epekto. Ang epekto dito ay kasiraan ng simbahan at ng lipunan. Pero mga kapatid, kung tayo po ay mapagnilay at napapansin po natin, meron po isang napakalaking kasalanan, and that is the social sin. Kasalanan laban sa tao. At ano pong napakalaking kasalanan nito? Una sa lahat, ang hindi pagpapahalaga sa buhay. Mga kapatid, ang ating buhay ay napakahalaga at ito po ay binigay ng Diyos sa atin. Pero pinagpipilitan po ng marami, especially in the government today, that there is overpopulation. Na kailangan natin magkaroon ng contraceptives. Na kailangan natin ang tinatawag na abortion. Mga kapatid, matagal na natin pinaglalaban ito. Na tayo po yung mga Katoliko, tayo po yung mga Kristiyano, dapat magkaisa upang ipagtanggol ang kahalagahan